Habang nasa ere si Dingfeng, bigla siyang nagsuka ng dugo. Isang palo lang, at ako, isang tank-type adventurer, nawalan agad ng malay. Pagmulat ng mata niya, nasa isang abandonadong suburban parking lot na siya. Samantala, biglang nagulat si Pondy nang biglang maglaho si Netohu sa kanyang harapan, nag-iwan lamang ito ng alikabok sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, bigla itong lumitaw sa harapan niya at isang matinding suntok ang tumama sa kanyang sikmura. Ang bilis niya, mas mabilis pa siya kaysa sa Liege. Naisip ni Pondy bago siya tumalsik palayo. Habang lumilipad pa siya sa ere, itinaas ni Netohu ang kamay at bumuo ng isang teknik, isang invisible aura na may matulis na dulo ang biglang lumitaw sa pader. Napansin agad ito ni Pondy, kaya ginamit niya ang kanyang wind magic, Tower Gale. Dahil dito, nagawa niyang paikutan ang kanyang katawan sa ere. Paglingon niya, nagulat siya, nasa harapan na niya ang matulis na aura, ilang pulgada na lang ang layo sa kanyang mukha. Mabilis siyang tumungtong sa ere gamit ang hangin upang hindi siya direktang tumama rito. Si Netohu naman ay nagulat. Paano niya naiwasan iyon? Nakikita ba niya ang aking invisible blade? Habang nakalutang si Pondy sa ere, nag-isip siya. Kahit hindi ko makita, nararamdaman ko ang bahagyang pagbabago ng enerhiya roon. At base sa biglaan niyang pag-atake sa direksyong iyon, tiyak na hindi ito walang kabuluhan. Kailangan kong maging maingat, minsan na akong naloko ng Liege gamit ang isang patibong sa ilalim ng lupa. Biglang lumitaw ang kamao ni Netohu sa harapan ni Pondy. Mabilis siyang umiwas, kaya sa halip na siya ang tamaan, ang pader ang nabasag mula sa lakas ng suntok. Pero hindi pa tapos si Netohu, sinundan niya ito ng isang mabilis at malakas na sipa. Hindi na ito nagawang iwasan ni Pondy, tumama ito sa kanyang mukha. Parang bola siyang tumalsik, tumama sa semento at ilang beses pang umuugtol sa lupa. Habang patuloy siyang tumatalsik, isa pang invisible blade ang ginawa ni Netohu sa kanyang likuran. Ngunit sa huling saglit, nagawa pa rin ni Pondy na ilihis ang kanyang katawan para makaiwas dito. Masyadong mabilis ang atake ng kalaban, wala akong sapat na oras para makapag-cast ng counter spell. Naalala niya ang utos ng Liege. Huwag mo munang gamitin ang demon form sa labas ng dungeon. Itinaas ni Netohu ang kamay at nagbigay ng command sa kanyang invisible blade. Mabilis itong lumipad papunta kay Pondy. Wala na siyang oras para makaiwas. Ang matalim na enerhiya ay diretsyong tumama sa kanyang katawan, isang malalim na hiwa ang nagmarka sa kanyang balat. Tumilapon ang dugo niya sa ere, pati na rin ang mga pader at sahig sa paligid. Pagbagsak niya sa lupa, wala na siyang magawa. Hayop talaga, bulong niya sa kanyang isipan, dumurugo ang kanyang katawan. Saka siya napaisip, hindi lang ako nagbuwis ng buhay, hindi ko rin nagawang protektahan ang kaibigan ng Liege. Lumapit si Netohu sa nakahigang si Pondy na may nakakalokong ngiti. Hindi ko alam kung paano mo naiwasan ang mga atake ko, pero ang invisible blade ko ay hindi lang basta nakatayo, alam mo ba? Biglang lumitaw ang isang notification sa harap ni Pondy. Ibinahagi sa iyo ng iyong Panginoon ang isang kasanayan, Twin Summon. Gamitin ito ngayon upang baligtarin ang pagtawag at dalhin ang Panginoon dito. Nagulat si Pondy sa nakita niyang mensahe, habang si Netohu naman ay nagpatuloy sa pananalita. Oras mo nang mamatay. Mabilis niyang ginalaw ang kanyang invisible blade patungo kay Pondy upang hatiin ito ng buo. Ngunit sa huling segundo, inactivate ni Pondy ang reverse summon, Demon Lord. Dahan-dahan siyang binalot ng isang mapulang enerhiya. Habang nakapikit, bum-ontong hininga siya. Panginoon, patawarin mo ako sa pagkabigo kung matupad ang iyong inaasahan. Biglang lumitaw ang isang asul na guhit, at nawala na lang si Pondy sa harapan ni Netohu. Ano? Nanlaki ang mata ni Netohu. Sinubukan niyang hanapin si Pondy, pero lalo siyang natigilan nang makita niya ang ating bida, bitbit si Pondy at lumalapit kay Dingfeng. Napalunok siya, at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Niloloko ba niya ako? Kahit ang mga mata kong sanay sa bilis, hindi siya nasundan ng paningin ko. Si Yan Yongqing ay lumingon kay Dingfeng na nakahandusay pa rin. Ikaw ay isang tank,
Paano mo hinayaang bugbugin ka ng ganito? Napangiti si Ding Feng kahit sugatan. At least, buhay pa ako. Salamat sa tauhan mo, bulalas niya. Samantala, hindi makapaniwala si Neto Hu sa nangyari. Ang taong ito, hindi ba siya ang pangalawang target ko? Si Yan Yongqing. Mabilis siyang sumigaw, talagang ikaw mismo ang pumunta rito. Para kang bakal na humahanap ng pampanday. Ngunit itinaas lamang ni Yan Yongqing ang kanyang kamay at pinatahimik siya. Hindi pa oras para magsalita ka. Ano? Nabigla si Neto Hu, hayop ka. Mura niya sa isip. Nakita niyang inutusan ni Yan Yongqing si Pondi. Dalhin mo si Ding Feng palayo rito. Paggalingan ko kayo mamaya. Agad namang tumanggo si Pondi. Naiintindihan ko, Panginoon. Mabilis niyang kinuha si Ding Feng at umalis. Neto Hu, na hindi na makapagpigil sa hindi pagpansin sa kanya ni Yan Yongqing, ay sumugod na. Pero si Yan Yongqing, hindi man lang nabahala kahit na nasa likod na niya ito. Hindi ba sinabi ko na? Bulong niya, hindi pa oras para magsalita ka. Sa isang iglap, isang kamao ang lumipad diretso sa mukha ni Neto Hu. Hindi ito nagawa pang maiwasan ni Neto Hu, tumilapon siya palayo. Tumama siya sa isang pader na agad na nagwasak sa lakas ng impact. Napatuon ang kanyang tuhod sa semento habang nagsuka ng dugo. Habang nakanganga, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang katawan. Sino ang taong ito? Tanong niya. Kahit nagsinungaling siya tungkol sa level niya sa entrance registration, alam ko ang lahat ng malalakas na adventurer sa lugar na ito. Pero hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Dahan-daang lumakad si Yan Yongqing papunta sa kanya. Si Neto Hu naman ay hindi na alam ang gagawin. Mukhang wala na akong pagpipilian. Kailangan ko ng seryosohin ito. Ngunit sa isang iglap, lumitaw si Yan Yongqing sa gilid niya. Ang bilis niya, pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Neto Hu. Ngayon, tumapak ka na sa patibong ko, bulalas niya sa kanyang isip. Dalawang invisible blade ang lumitaw sa magkabilang gilid ng mga paa ni Yan Yongqing, at mabilis itong umangat paitaas. Habang nakatusok ang mga invisible blade kay Yan Yongqing, napahalakhak si Neto Hu. Parang isang specimen na naipit. Ang laban ng mga adventurer ay hindi lang tungkol sa lakas at bilis. Isang baguhang walang pangalan na tulad mo, walang laban sa isang veterano na katulad ko. Ngunit biglang kinabahan si Neto Hu. Mula sa kanyang paningin, nakita niyang walang kahit anong pinsalang natamo si Yan Yongqing. Ano? Sa halip, isang dilaw na harang ang bumalot sa buong katawan ng bida. Matalim ang titig ni Yan Yongqing kay Neto Hu, at biglang lumamig ang pakiramdam ng huli. Ang harang sa katawan niya, na-neutralize ang lahat ng atake ko. Ang gintong harang na ito, hindi kaya isang banal na kabalyero siya. Tahimik lang na pinanood ni Yan Yongqing ang nangyari. Pagkatapos, tumawa siya ng bahagya at umiling. Sa totoo lang, medyo nadismaya ako. Ganito lang ba ang isang antas, apat na mamamatay tao? Kahit ang lola ko, kayang gumawa ng mas matinding pinsala kaysa sayo. Nena si Neto Hu, hayop ka talaga. Mura niya sa isip. Ngunit laking gulat niya nang tumalikod lang si Yan Yongqing at naglakad palayo. Napakahina mo. Hindi ka man lang karapat-dapat patayin. Sandali siyang tumigil, saka lumingon kay Neto Hu. Ipasa mo ang mensaheng ito sa iyong mga amo. Huwag niyong guluhin ang mga tao ko muli, kung hindi, buburahin ko ang buong guild nyo sa mundo. Hayop ka. Sa sobrang galit, lumabas ang mga litid sa noo ni Neto Hu. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusundan ng tingin si Yan Yongqing na patuloy lang sa paglalakad. Sa wakas, napagdesisyonan niya. Hindi niya hahayaang makatakas ang bida ng basta-basta. Huwag mo akong maliitin, sigaw niya, sabay inactivate ang kanyang kakayahan. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Maliwanag na talang, buong anyo, unang pagsalakay. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid. Mga mananipis na sinulid ng enerhiya ang biglang lumitaw, winasak ang buong paligid. Sumabog ang semento at nagsitalsikan ang mga debris sa lahat ng direksyon. Samantala, hindi man lang natinag si Yan Yongqing. Binigyan lang niya si Neto Hu ng matalim na tingin.
Hinahanap mo na talaga ang iyong kamatayan. Sa isang iglap, dumating ang atake ni Netohu, pero isang iglap lang, naharang ito ng gintong kalasag ng bida. Ang mga semento lang sa paligid ang nawasak. Nagpatuloy ang mga slash ni Netohu, dinudurog ang lahat ng bagay sa paligid nila. Umabot ang pagkasira sa buong lugar, nagdulot ng matinding pinsala sa kapaligiran. Hanggang sa kalaunan, kumalma ang paligid. Makikita ang malaking guho at bakas ng pagkawasak sa buong arena. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo pa rin si Yan Yongqing. Walang galos. Tumingin siya kay Netohu na pawisan at hingal na hingal. Nag-improve naman ang pinsala ng atake mo. Pero hindi pa rin ito sapat para sirain ang depensa ko. Hindi pinansin ni Netohu ang sinabi niya. Mabilis siyang sumugod muli. Kahit na hindi kita malusutan ng diretsyo. Muli, gumalaw siya ng napakabilis. Biglang nagulat si Yan Yongqing. Oh, sa isang iglap, inatake siya ni Netohu gamit ang isang kakaibang espada. Kamusta na ang atake kung ito? Sigaw ni Netohu. Pero nanatili lang siyang kalmado. Walang kwenta. Sa isang segundo, itinaas ni Yan Yongqing ang kanyang kamay. Muling lumabas ang dilaw na harang niya. Napasigaw si Netohu nang biglang lumampas ang kanyang sandata sa gintong harang ni Yan Yongqing. Napangisi siya. Ang espadang pumapatay ng demonyo na ito ay halos nawala ang lahat ng mayroon ako. Dapat ay hindi ito mapipigilan laban sa isang gumagamit ng kalasag tulad mo. Ngunit si Yan Yongqing, walang reaksyon. Matalim ang kanyang tingin habang marahang nagsalita. Ganoon ba? Sa isang iglap, nagkaroon ng bitik ang espada ni Netohu. Ano? Nanginginig ang kanyang kamay nang makita niyang napapalibutan ng itim at pulang enerhiya ng bida ang kanyang sandata. At bago pa siya makapagsalita, sa isang segundo, nabasag ng tuluyan ang kanyang espada. Nanlaki ang mata ni Netohu. Napanganga siya sa gulat. Paano ito posible? Bulalas niya sa sarili. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni Yan Yongqing sa mukha ni Netohu. Sa tindi ng impact, tumalsik si Netohu palabas ng gusali. Habang lumilipad sa ere at unti-unting nawawalan ng malay, napaisip siya. Hindi ako makapaniwala, may isa pa palang layer ng depensa. Pero bakit kaya nagawang sirain ng pangalawang harang niya ang Demon Slaying Sword ko? Ngunit bago pa siya tuluyang bumagsak, biglang lumitaw si Yan Yongqing sa itaas niya. Mabilis siyang sumusunod kay Netohu, handang umatake muli. Teka lang, huwag mo akong patayin. Nagmakaawa si Netohu. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng Zeus Scorpion Guild. Ngunit nanatili lang ang malamig na tingin ni Yan Yongqing. Pinadala ka na nila para habulin ako. Ano na ang susunod? Namutla sa takot si Netohu. Alam niyang ito na ang katapusan niya. Sa isang iglap, tinupok ng apoy ang buo niyang katawan. Hindi pa doon nagtapos si Yan Yongqing. Muling itinadyak ang katawan ni Netohu. Parang isang bulalakaw itong bumagsak mula sa langit, bumangga sa isang bundok. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Sa guho ng bundok, nakabaon ang katawan ni Netohu sa lupa. Patuloy pa rin itong nag-aapoy. At wala na siyang buhay. Samantala, sa malayo, nakita ni Pondi at Dingfeng ang nangyari. Sa isang palitan lang ng atake. Ganap nang napag-aralan ng Panginoon ang mga kakayahan ko. Hindi makapaniwala si Pondi. At hindi lang yun, pinagsama pa niya ang mga kasanayan ko sa sarili niyang estilo, at lalo pang pinahusay ang mga ito. Tumingin sa kanya si Dingfeng at nagtanong. Ganoon ba? Akala ko, epekto lang ito ng agwat ng antas. Kapag ang isang mataas na antas na manlalaro ay nakipaglaban sa isang mababang antas na manlalaro, kahit pantay ang atake at depensa, mas malaki pa rin ang pinsalang matatanggap ng mas mababa ang antas. Ngumiti si Pondi. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa ang lahat ng ito. Pero nakakatuwang sundan ng isang taong may ganitong potensyal. Ang muling pagbangon naming mga demonyo, abot kamay na. Balik sa ating bida. Tahimik na pinagmasdan ni Yan Yongqing ang katawan ni Netohu, unti-unting natutupok hanggang sa maging abo. Nag-abiso ang sistema. Kaaway na adventurer Netohu, natalo mo siya. Nakakuha ka ng 250 karanasan, experience points. Dagdag pa nito,
Nakuha mo ang abong naiwan ng mamamatay tao na si Netohu. Maaaring gamitin para sa demon conversion. Napaisip si Yan Yung Ching. Kaya pala, kahit ang pagpatay sa tao ay nagbibigay din ng experience points. Ang mga adventurer ay nagbibigay ng bahagyang mas maraming experience points kaysa sa mga normal na halimaw sa parehong antas, at malapit sa mga elite na halimaw. Dati, nakatuon lang ako sa pagpapalakas ng aking kalusugan. Hindi ko pa talaga sinubukan lumaban, lalo na ang pumatay ng iba. Bukod pa riyan, mahigpit na ipinagbabawal ng Guild Alliance ang ganitong uri ng kilos, sa harap ng publiko. Pero kung iisipin, mas mabilis ang pagkuha ng experience points mula sa adventurers kaysa sa paulit-ulit na pakikipaglaban sa mga halimaw sa dungeon. Samantala, sa isang antas 3 na dungeon, isang espada ang mabilis na gumalaw. Isang nakamaskarang lalaki na nakabitin mula sa itaas. Sa isang iglap, isang lalaki ang naputol sa dalawa, at bumagsak ang katawan nito sa sahig. Ang pumatay sa kanya. Nakakuha siya ng 50 karanasan, experience points. Siya ay isang antas 6 na elite adventurer mula sa Zeus Scorpion Guild. Ang kanyang pangalan, Hunter Zuyin. Napabuntong hininga siya, tila nadismaya. Tuldok. Aksidente ko siyang nahati sa dalawa. Kapag masyadong mabilis matapos ang laban, nawawalan ng saya. Biglang may nagsalita mula sa likod niya. Mukhang abala ka sa pag-level up, pangalawang kapatid. Napatingin si Zuyin. Isang pamilyar na boses. Anong ginagawa mo rito sa dungeon, Zutong? Akala ko, hindi ka interesado sa pag-level up. Ang lalaking kausap niya, Zutong. Antas 3 na adventurer ng Zeus Scorpion Guild. Ngumiti si Zutong habang nakatingin sa mga bangkay na nakabitin. Tama ka, hindi ako interesado sa pag-level up. Ang gusto ko lang malaman. Bakit mo palaging tinatakpan ang mukha ng mga pinapatay mo? Takot ka bang magkaroon ng bangungot? Baka makita mo ang mga mukha nila sa iyong panaginip. Napatawa si Zuyin. Bangungot, takot, kalokohan. Dahan-daang lumapit si Zuyin sa isang bangkay. Tinatakpan ko ang mga mukha nila, upang makapag-focus ako ng buo sa kanilang mga mata. Pinapanood ko kung paano dahan-daang nawawala ang liwanag ng buhay sa kanila. Paunti-unti, iyon ang tunay na kasiyahan. Ngumiti siya ng malagim. Pagkatapos, seryoso na siyang tumingin kay Zutong. Sige, ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ka naman nandito para lang makipag-bonding sa akin, di ba? Ngumisi si Zutong. Huwag ka namang masyadong malamig, pangalawang kapatid. Habang may hinuhugot mula sa kanyang damit, sinabi niya, narito ako para maghatid sa iyo ng dagdag na experience points. Mahilig kang pumatay ng adventurers para mag-level up, di ba? Ang isang ito ay antas 5. Mas mataas ang experience points na makukuha mo rito kaysa sa mga antas 3 na yan. Tiningnan ito ni Zuyin ng mabuti. Napangiti si Zutong, saka nagtanong. Ano, interesado ka ba? I got so much motherfucking right now.